Bago kami payagang makapunta sa field, pinagsuot nila kami ng protective gear. Can we go? Hindi ako makakakuha, ma'am. Wala po. Galing mo na. No. Punta natin na. Pinapirma ng waiver nang biglang Was that a mine? No, that's in the airport. Huh? That's a bombing? I don't know. ISAF forces there. No, ISAF na. nataranta ang mga taga-DDG sa pagsabog na balisa. Where's the accident? Mike 007, Mike 002. Kalahating kilometro mula sa aming kinalalagyan, isang deminer ang nasabugan habang nagtatanggal ng mina. Please move. Okay. Please move. Okay. Nagpasya kaming wag nang magtungo sa field dahil sa aksidente. Dumating ang ambulansya, subalit dahil hindi pa cleared ang buong kalsada, hindi ito nakatuloy sa lugar kung saan may sumabog. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang masamang balita. We don't know the type of the mine, but the explosion had happened and he is in uncleared area and he is dead, we are sure. So, The deminer is yeah, dead? the miner, he is dead, yeah. At tuluyan na ngang nasiraan ng loob ang ibang deminers. Tinigil nila ang trabaho. Niligpit ang kanilang mga gamit. What do you feel when a deminer is injured? This is a very bad news for us, you know. We are losing a person, we are losing an experienced person in demining. He is working, for example, to serve Afghanistan, to serve his people, to serve his family. Ang naunang pagsabog, nasundan pa ng dalawa. Kitang-kita ito sa usok mula sa site. Dinalhan ng kabaong ang namatay na deminer. Makalipas ang kalahating oras, dumating na ang kanyang labi. Malungkot ang lahat, pero nagawa pa nilang parangalan ang kanyang kabayanihan. Buong akala namin, dito na matatapos ang aming coverage. Paalis na ang ambulansyang may dala ng namatay na deminer.